Kasi for them, yun nga banggit ko, Tokhang is justice for the poor. Nagsasama-sama sila. Akala tuloy nila, tama sila kasi marami silang opinion. Naiinis ako, nakakala nila walang influencing force yung mga celebrities na pino-follow nila sa kanila. Ang hirap ng kumita ng pera. Tapos, uudyo ka mo pang magsugal. Alam nung mga nasa community na yan that the system never worked for them. Hardcore ka kahit katarantaduhan na yung ginagawa ng Pangulo mo, doon ka pa rin sa Pangulo mo. Hindi pa mature enough tingin ko Pilipinas na yung mga Pilipino na wag mangamuhan sa personality, sa tao. Ang mindset kasi natin mga Pilipino, lagi naghahanap tayo ng savior natin. So at the end of the day, yung mga yan, magkakamag-anak, magkakaibigan, kaya dapat huwag tayo magtiwala sa mga yan. The government itself ang pinaghihirap yung mga tao. Pop! Nadadali ka bro eh. Basta ka na, wag. Relax. Easy. Ang daming nangyayari sa Pilipinas. Ito, isa-isahin ko lang ha. Naglista ako ng mga topic ngayong linggo lang. Ngayong linggo lang to ha. Meron tayong Boss Toyo issue. Meron tayong nung kay Coach Baldwin sa Ateneo issue. Meron tayong Ibana. Gambling issue. Gambling. Meron tayong Sonang paparating next week. Meron tayong yung may gusto i-discuss si Mark na pang Tokhang study na kung bakit yung mga mahihirap Supportan yung Tokhang. Tapos yung Hey Darian dismissal sa Supreme Court, yung contempt case na to. Kinasuhan sila Then nag-comment siya kahit na nag-decision na yung Supreme Court. Tapos yung China, monkey propaganda. Yeah. Tapos yung Mima Alicia, Ay, yung binaril na vlogger na pro-admin. Tapos si Gabriel Go, si Calvo. Patay tayo dyan. Tapos yung si Robin Padilla, na sabi daw niya komunista siya. Ako, dami na ito Ilang oras na tayo, direct. Maubos mo. Last time, mali na yan. Pwede natin natapos na itong topic. Actually, hindi ko alam lahat ng topic na to Oo. Simulan natin yung latest, yung kay Boss Toyo. Yan. Tingin mo doon, sino bang may alam ng facts nun? Ay, ikaw tawag. Ako yung main basher niya na yun. Ay, nag-viral yung ano mo Pakikwento mo nga. Buong araw siya yung post ko kasi nakakainis Oo. Kasi before that, may lumabas nga na documentary si Cara David about the Subic LGU headed by the mayor at ng kanyang mga engineers, legal officer na naghanap sila ng spot para tapunan ng waste nila sa syudad, pupunta sa isang isolated na area at napili nila ay yung isang part ng ancestral domain ng mga Aita. So 7 years sila ginawa yun, di ba? Isang buwan pinag-aralan ni Cara David yan. At pinablish niya, pinanood natin lahat, nagalit tayong lahat. Tapos itong si Boss Toyo, Hindi ko napanood. ay, hindi ko napanood. Napanood natin lahat, maliban kay attorney. Okay. Para klaro tayo. Wala ako oras manood. Ito, nakaraan, ay kahapon, o kanina, pumunta si Boss Toyo sa Subic. Kanina lang to. Kanina lang niya, kahapon, pero kanina lang niya pinost. Okay. Kanina lang niya pinost, parang pinablish. At halatang halata na makikita mo sa post na very safe yung wording niya eh. Wala siyang binabanggit na lugar, wala siyang binabanggit kung saan yung area, at kung saan mismo yung barangay na pinuntahan nila. Yung pala, base sa mga residente, yung pinuntahan niyang lugar ay hindi yung sitio Tibag, sitio Alibang, na malayo dun sa lugar. Kaya wala siyang naaamoy na basura, wala siyang nakikitang ibang item nandun sa lugar na yun. At binasya ng mga tao kasi yung isang pilit niyang dinidismiss yung journalistic work ni Cara David ng isang buwan sa isang araw na punta niya doon. At yun yung nakakainis doon na merong isang vlogger na mas nagmamagaling pa sa isang decorated at veteran journalist. Ano ba sabi niya? Sinabi niya talaga na mali si Cara David? Hindi, sinabi niya na wala siyang nakitang basura doon sa lugar. Wala daw silang basurang na naamoy doon sa lugar na yun. At privately owned daw yung lupa na yun. So, Which directly contradicts yung mismong sinasabi Ancestral domain. ni Cara David doon sa kanyang documentary. Alam mo yan ang hirap sa mga vlogger ngayon eh. Oo, yan. Magkaroon na ng cellphone o camera at mic. Akala mo journalist. At kami hindi kami journalist dito. Professional. Puro kami mga gago lang dito. Huwag na kami masyadong paniniwalaan. Pero kasi akala mo as an journalist, ang dami kong kilalang ganyan na, hindi ko naman personal na kilala, pero dumadaan sa newsfeed ko. Akala mo, journalist yung mga gago. Diba? Yun nga yung sabi kasi ng isa. Sabi nung nung dati, sabi ng isang pamosong pilosopo na Yan. babanggitin natin yung idol natin sa kabilang vlog si
Si JB. JB. JB, yung komedyante. Stand-up. James Suarez? Hindi. Ehersito? Hindi. Ehersito. hindi. JB, sorry JB. GB pala. Jimmy. JB. Labrador. Labrador. Full pals. Cool pals. Full pals. Kami tayo ay ang Smegman. 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 Sabi Sila, ni full pals. JB, nung nalaman, nung dati, kasi pag bobo ka, natatakot kang magsalita kasi bobo ko, ayoko magsalita. Ngayon, ang nangyayari, dahil nagkaroon ng social media, marami pala kaming bobo. So, ibig sabihin, tama kami, mas marami kaming bobo. Yun nga. Oo, yun. So, yan yung nangyayari na yung mga bobo, nagsasama-sama sila, akala tuloy nila, tama sila kasi marami silang opinion. Yun yung paniniwala nila. Diba? Tindi naman ng bobo. Naging demokrasya na ngayon ang Ano yan? pagiging Idiocracy nga daw yung term yan eh. kaya nga, Yung oo. demokrasya ng mga bobo. Oo, so, syempre na, alam natin, bago ka makaalam ng mga bagay-bagay, kailangan mong mag-aral, magbasa, isaliksik. Ngayon, may napanood lang na content sa social media. Expert na. Expert na sa Oo, lahat ng isa-search issue. lang sa Google. Ang nasa search dun sa algorithm, puro pabor dun sa pinaniniwalaan niya. So, nababalidate na yun, di ba? Mas na-empower lalo yung kabubuhan. Kaya nga. oo. Pero ano ako dyan ako tingin ko dapat may balancing act dyan. No? Okay ako sa democratization of knowledge eh. Democratization of expertise, no, na, no. Pero kasi, tingin ko, hindi naman kailangan na gumraduate ako ng journalism, hindi naman na kailangan na nakapag-aral ako ng formal education, di ba? Pero importante tingin ko yung critical thinking. Sa lahat ng mga ay kahit na wala kang formal na pag-aaral, pwede kang magkaroon ng knowledge. Basta, syempre, kailangan mag-research, mag-aral pa rin kahit on your own. Marami na dyan, mga autodidact. Anong theory ko nga dyan dahil sa advent of the internet, no? Biruin mo, yung whole of human knowledge ay nandito sa cellphone mo. In our No, hand. dadami yung autodidact sa tinatawag, yung self-taught ng mga tao. No, pero sa ngayon, siyempre, sa pasimula pa lang, dadami mo na yung bobo. Bobo mo na dadami, pero I think in the long run, it's a net positive in society na democratize yung knowledge. Pero nga, maraming mga bad actors sa lipunan natin, ginagamit yan for propaganda purposes. Dahil nga ngayon, medyo yung formal education natin failing us eh. Elitist, it's failing. So, talaga take advantage ng bad actors yan. Para sa ganun, i-forward yung kanilang political agenda. Yun ang masama. Pero wala akong problema sa yung tao, common masa na feeling niya nag-aaral siya sa tapos vocal siya sa mga issues na inaral niya with critical lens. Wala akong problema doon. Kahit na ang niya, kalaban niya, PhD. Na basta may critical thinking. Ayun na naman tayo sa mga PhD na galing sa mga universidad ng diploma. Yung kasi yung kay Bostoyo, alam mo yung parang hindi lang siya yung hindi naman common masa si Bostoyo. Meron siyang rich na power talaga sa Hindi, iba yun. Alam mo syempre. yung parang yung may isang journalist na nagpakahirap ng isang buwan, tapos pupunta ka dyan and you're just going to say some things na yung iba pa doon galing sa mga kagawad yung informasyon niya. Ini-invalidate ngayon Sa niya. politiko, Sa galing. politiko galing. Kaya parang wala man lang magtanong na tama ba to? Mm. Ganyan, tama ba tong sinasabi mo? Parang naniniwala lang sila, they just run with it dun sa ganong klaseng narrative. And sino ngayon na parang nawawalan ng Mali pa yung pinuntahan. Mali pa yung pinuntahan niyang lugar. Kasi ang naging idea nila dyan, basta ma-disprove ko ang mainstream Yun journalism, nga. mapatunayan ko na mali sila. Bias media. Bias Bias media. May bias CBN. Oo. So, pag may nakita silang information na contradicting doon sa Pupukpukin na nila yun. Oo, yun ang Tingnan mo, mali ka, di ba? Putang ina mo. bayaran kayo. Bias talaga kayo. Meron talaga. Meron. Meron naman. Pero meron marami pa rin dyan talaga na talagang into journalism ethics talaga and yung the science and the art of journalism. Pero lahat naman may masama, may mabuti. Kahit vloggers may masama, may mabuti. Journalist may masama, mabuti. Abogado. Ay, talaga naman. Marami. Mas maraming masama. Mas maraming masama. Mga bayaran. Ay. Pero we're not saying naman na perfect yung di ba, media institutions natin. Oo, Nakita naman natin yung September 21 ng protest, yung may media blackout talaga sa may mga nabaril, mga pulis na nagpapatok ng mga ginulpe. Makikita natin yung ganyang issue. And feeling ko, dyan mina-maximize sa mga bad actors, yung distrust talaga sa existing
institutions natin. Kasi we feel empowered nga sa cellphones. Mayroong sense of plurality sa Tama. information ngayon. And dahil nga yun nga, yung parang sense of idiocracy, dahil itong tao na to, parang ka-level ng intellect ko, we understand each other. So, di na natin kailangan maging critical pa. Yeah, well, Kasi, you need to distinguish things between corporate media at saka yung individual journalist din. Although marami rin yung individual journalist na tumatanggap ng payola, di ba? Pero yung corporate media kasi ay yun ay for profit talaga. Yun ang mahirap eh. Yung fourth estate na tinatawag mo is captured by the profit logic. So, yun, problematic talaga yung ganon. Pero meron pa rin mga natitira talaga dyan. Tulad ng any other profession, may natitirang mga mababait dyan. So, journalism, marami yan. Yung pa sa kanilang tungkulin na magiging loyal sila dun sa ang magandang example dyan, yung kay Julius Baboy, kininterview niya sila Diskaya, no? Alam naman nilang, alam mo yung sa interview na yun, parang, Ano yan eh? PR spin yan eh. Bayad yun eh. So parang may isip mo na, ba't di pa rin nila tinatanong? Di ba mga veteran journalists? Binuran na nga doon. Binuran na nga nila bigla yun eh. Tapos parang, ano yung parang plausible deniability na wala silang alam. Kahit yung mga journalist na matinino, galit naman sa ganon. Oo. Galit sa ganun. So, hindi natin sila kailangang, pag-awayan. Let's just distinguish. May mga vlogger din naman talaga na magagaling, na parang, talaga, may science din yung kanilang research. Talaga na So, case-to-case basis talaga. Critical thinking talaga importante. Yan ang dapat i-improve. Na hindi tinuturo sa ating mga eskwelahan. Oo, totoo yan. Na bilang, tayo, parehas naman tayo ng industriya, na talagang meron talagang mga universidad na Meron. stampad lang. Gumagawa ka ng mga estudyante na magiging labor force lang. Without the critical Thinking. developing the critical thinking of the Sunod lang. Sunod lang. Ganyan ba sa tinuturuan mong school? Ay, hindi. Masipag ako magtrabaho. Ako, yung sa tinuturuan kong school, Masipag ako mag... May Madadali ka bro eh. Punta ka na, wag. Relax. Easy. Easy. Pero yun nga. So, dapat sa atin, sa mga profesor dyan, no, sa mga kabaro nating mga profesor dyan, turuan natin yung mga estudyante natin na mag-isip, to be critical, di ba? Na sumagot. Pag alam nilang mali yung sinasabi ng prof nila, sabi na, sir, mali po yata. In a respectful way. Para kahit anong fake news dumaan sa newsfeed nila, hindi sila agad-agad maniniwala. Oo, meron akong teacher nung elementary, talagang kung pumuri sa tatay nitong presidente natin, talagang wagas eh. Kala mo talaga. So, di ba, nagugulo ngayon yung nagkakaroon ng historical distortion eh. Di ba? Naging problema natin yan last time eh. Kaya nga nakaupo ulit si Sino? Si BBM. Pwede naman. Tapang ka tao. Kaya nga siya nakaupo ulit eh. Kasi nga nagkaroon ng distortion ng history. Dali, balik tayo kay Boss Toyo. Si Boss Toyo, may nabasa ako, parang may isang page na parang Subic Zambales yung pangalan. Na may picture yung anak at asawa ni Boss Toyo doon sa parang tauhan ng mayor ng Subic. Kasi sa Subic yan eh, na LGU na So parang pinapalabas daw, bayad daw to si Boss Toyo. Daw. Anong tingin mo doon? Feeling ko di naman siya bayad. Feeling ko common naman sa mga vloggers na bumibisita dyan na pumunta ng LGU eh. Nakausap ko actually yung isang pumunta ron. Pumunta lang daw sila doon para magpaalam sila kasi alis na sila. At kung pwede nila bisitahin yung dam site, di rin naman sila pinayagan. May mga ganong klase. Hindi sila pinayagan? Hindi sila pinayagan bumisita doon sa dam site kasi close daw. So parang pinasilip lang sa kanila. Bakit nga niya-report? Yun nga eh. Pumunta sa dam site, punanginan niya. Ayun yung problema. Ano ba yan? Pero di naman sila bayad sa tingin ko. But rather, para kasi sa akin, kung ang focus mo doon ay mag-outreach at pumunta sa komunidad, ano ba kailangan pumunta sa LGU mismo? Anong tapon ng basura sa area na yun? So kasi, gusto ito kung nanonood ka ng podcast namin. Sana, kung nanonood ka ng podcast namin, may advice ako sa'yo, Boss Toyo. Saan ba ako titingin direct? Kahit saan, no? Dito. Boss Toyo, wag mo nang pakialaman yung mga journalist kasi, no? Mag-stick ka na lang sa content mo sa Sanla at saka Sugal. Punta ka ng Sugal yan. Pati si Ivana Alawi. Tsaka si Vice Ganda. Dami, no? Dami. Palipat tayo dyan sa issue ng Ivana Alawi. Ano ba yung... Pamilyar ka ba doon? Oo, kasi hindi. Nung pag dumaan ka ng EDSA, may isang malaking billboard, di ba, na pinopromote yung sugal.
Diba? Tapos makikita mo Ivana Alawi, makikita mo Big Soto, Mais Ganda. Pati Big Soto pala. No, may Big Soto. So, ang issue kasi dito, sa sitwasyon natin ngayon na maraming manggagawa na ang hirap ng kumita ng pera. Tapos, uudyo ka mo pang magsugal. Kasi dali kumita dun eh. Oo, tapos ang bukang bibig mo lagi, Akala mo yun. Akala mo lang. pakakabigin ka ng pakakabigin. Yun ang sinasabi sa'yo. Diba? At ang mabigat dyan, sinubukan ko din eh. Hindi naman ako nagmamalinis. Sinubukan ko din yung mga online app dati. Scatter. Hindi ako din, tong its ako nun eh. Oo. Ay, ganun. Tong it's go. Oo, tong its go, ganyan. Padidigahin ka talaga ng padidigahin. Nasa algorithm nila. Sa algorithm. Tapos pag medyo malaki na yung panalo mo, uunti-untiin kang ubusin, hanggang hook ka na, addicted ka na dun sa dopamine na nananalo ka. Gambler's fallacy ka. Oo, so kahit natatalo ka na, mababawi ko pa yun. Yun, gambler's fallacy. So doon ka nagkakaroon ng problema. Hindi lang nila na nangyari sa akin, nung medyo malaki na yung kinita natin, ayaw ko na, babawiin sa akin to. Pero umiinit yung issue na yan kasi parang si Ivana Alawi ay magbibigay ng 100 iPhone 17 Pro Max. Pro Max. Oo. Pro Max, diba? Na ano. Tapos biglang CP fam, sabi niya. Yung pala yung CP, Casino Plus. Casino Plus. Casino Pilipino. Ano ba? Casino Plus. Casino Plus. Casino Plus. Oo. Yung kay, sa mga Benitez ata yan, no? Hindi ko alam. Hindi ko na-trim yung background ng mga kumpanya nila. Nainis ako sa kanila lahat eh. So, parang kaya pala CP, pinamimigay niya. Kala cellphone. Yung pala Casino Plus pala. Parang ano pa, may misdirection o may ano pa. Oo. Hindi kasi, nung ever since natanggal yung Pogo, medyo ano na sila dyan, tinatagod nila yung ganyan nilang mga klaseng ganun ba? Pero dati, blatant yan talagang link ng gambling application. Pero grabe yung ano, no? Nakita ko yung post si Ivana na yun eh. Puta, 5 million shares. Ata parang ganon. 5 million. 200 Shares, million. Shares. Views. Ilan? 233 million. 233 million. Grabe. O sabihin mo na lang, 1 million na lang sa 233 million na nanonood nun. I-click yung link na nilagay ni Ivana. Sabihin mo, mag-cash in na lang ng 100 yun. 100 million na yun para sa Casino Plus. Tapos, yung pinamigay nila, magkano lang yun? 5 million. For 4 million. Diba? Na iPhone, tanga na tubong lugaw. Tapos, ilan lang papanalunin doon? Tubong DPWH. 10 lang. Tubong flood sandaan. control. Lang po nila. Tubong flood control. Tubong kuryente. Yan ang maleta. Yan yung maleta. Yan yung totoong maleta. Ito yung sinasabi nga natin, no? Yung ginagawa nila, legally speaking, hindi illegal. Wait, may question ako siya dalawa since lawyer kayo. Wala bang possible repercussion sa kanila yung ganyan na nakikita ng minors in public spaces yung ganyang pag-a-advertise? Hindi ba harmful yan? For example, sa cigarettes. Legally kailangan sa cigarettes may mga ano yan, di ba? Advertisement na yung may mga naputol na paa, kamay, na wala bang ganyan na Walang enabling law. Batas, wala. Walang batas. wala. Kung harmful o hindi, harmful. So, hindi nakaka-caught up yung batas naman. Lagi naman nahuli yung batas sa current na mga social issues So, ilang siguro din ang mensahe natin doon sa mga kapwa influencer natin, no? Na alam Yabang naman, influencer. influencer. Wala pang 2 buwan, influencer na. Pero sinasabi ko lang naman na although hindi illegal yung ginagawa niyo, pero magkaroon naman tayo ng Pero unethical. Unethical. Yung moral compass naman immoral natin. kayo. Oo, ko naman, ipopromote mo, naghihirap yung bansa natin, ipopromote mo yung sugal. Talagang maraming mahuhook dyan. Ilulugmok ko pa yung mga kababayan natin sa mas hirap pa, di ba? Paano pang babayad na lang ng kuryente ng mga na napakamahal ng Meralco tapos Ang dami. isusugal pa yan para mas dumami. Kala nila dadami. Nakita ko sa jeep, mga pasahero, habang nag-aantay sa traffic, nagsusugal. Oh, Ganong accessible ang gambling ngayon. At Di nakakatakot ba tinanggal na sa Gcash yan? hindi, kasi meron ng app eh. May app pa rin eh. Yung Kasi dati nasa Gcash Oo. Alala ko Doon sa pag tingnan mo yung binuksan mo yung Gcash mo mismo, meron dong link para doon pumunta ka sa app na magsugal. Oo. in-interview ako dati ng yung Jessica so about sa sa ganyang klaseng topic online. Wow. Big time. Tapos ang nabanggit kasi nila, ang justification daw ng PAGCOR to this online gambling kasi malaki daw tax sa babayaran ng mga kumpanya na yan. Ay, yung sagot ko nga doon, Social tax nun. yung sagot ko, okay, may pondo dyan, pero tama ba yun? Na yung magkakaroon tayo ng pondo, di rin naman napupunta sa mga tao. Di ba? Ito nga problema dyan. Hindi na natin kailangan ng additional taxes.
Tax the rich tayo. Oo, hindi na natin kailangan additional taxes. Ang Tanggalin mo laki-laki lang na natin. corruption. Katanggalin mo lang yung corruption na yan. 'Di ba? Isipin mo, 1/3 ng 40% Oo, actually. 40% ng buwis. May study na Oo, nabasa. ng buwis ng Pilipinas na kinakaltas sa bawat isa sa bawat binibili natin, sa bawat kita natin, ninanakaw ng mga punyetang mga yan. Pero Di ba? ang budget natin nung itong taon na to parang 5 trillion. So yung 2 trillion doon mapupunta sa corruption. Oh, puta. At the very least. Utang na, no? Tapos nainis din ako dun sa mga followers ng mga artista na yan. Wala naman silang ginagawang masama. Hindi naman lang sila sa'yo magsugal. Naglalabas lang sila ng link. Ako as someone who studies this shit for a living ng ganito, naanis ako na, Yan, tell them. naiinis ako, nakakala nila walang influencing force yung mga celebrities na pinafollow nila sa kanila. Yung nabanggat niya na attorney, yan yung ilang milyon na nag-click nun. Imposibleng walang na-encourage na i-try magsugal. Na yun yung pinaka-start or pinaka-gate para maging addict ka na. Saka hindi lang, the algorithm itself, na pag biniyo mo, hindi ka nag-respond, kukulitin ka ng kukulitin hanggat Pindutin mo. mapindot mo. Tsaka, ano yan, yung sa libro ni Chomsky na Manufacturing Concept, yun din yung method nila ngayon eh. Tama. Instead of media institutions, kasi yung sa book niya, ang binanggit ni ni Chomsky sa media institutions, ginagamit nila yung mga data, hard-driven data para maging valid yung claims nila of oppression. Eh yung ginagamit ng mga ngayon, gambling companies, yung mga artista, yung social credibility nila, na these are safe platforms, these are safe venues. Okay na, sabi nga ni Mendoza, di Kikita ba? ka dito. Sabi ni Mendoza sa isang statement niya, di ba, na-criticize siya na. Nag-endorse ng sugal yun. Nakita siya ng sugal, sabi niya, ay, okay naman na hobby siya. Okay sa'yo, may pera ka, pero kung last na 100 pesos ko na to, Ano ba, isusubo na lang. Diba? Teka lang, isang araw ko to, baka pumaldo pa to. ang nakakatawa nga dyan, si di ba yung may Aldab dati? Kasi yung dalawa na yun, nag-endorse ng sugal ngayon. Si Alden, tsaka si Alden? Oo, so nakakatawa yung evolution nila, di ba? Parang cute sila ngayon, endorser ng sugal. Sobrang laking pera daw. Para sa Sobrang mga laking pera. Grabe naman talaga. Millions daw talaga. Sana nga bigyan ako, kaso feeling ko ban na ako sa list talaga nila eh. Parang monthly may post ako sa Pwede kanila ba, eh. meron na daw, sabi kasi doon sa vlog ko, meron na raw advertisement na pumapasok in the middle. Pwede bang maano yun na huwag kang mag-endorse ng sugal doon? No? Parang hindi eh. No choice ka eh, no? Hindi ko alam. Wala. Algorithm ng Meta, kung sino yung mga nagbabayad kay Meta, kung sino yung pinakamalaking binigay, yun yung ipopost nila yung sa ads. At kung di nila gagawin yun, ang ginagawa ng iba, lalo na yung mga gaming creators, nilalaro nila live. Kasi Sino yun? Chooks TV, isa yun. Si Kong TV rin ata. Dati si Kong TV sinubukan niya. nagbayad. Kaso nabas siya. Labas din. Nabas siya tapos si Sino yun? Wamos. Si Wamos, yan, oo. Ayun. Na di nila in-encourage, pero piniplay nila live. Na pinamumukha nila na Napakadaling nanalo sila. sila. Even though, eto, basa ko ito na study sa ibang bansa, yung mga ganyang klaseng accounts, rigged na yung system nila eh. Na mas malaking chance na manalo nila. Pero pag isa kang normal na tao na gumamit ng account nila, ng bagong account, more likely matatalo ka. Kasi, di ba, program lang eh. Kaya Yung nga, program wala kang ng tao mga mayari na niyan, kung sinong mananalo, sinong matatalo. Tsaka ito, di ba, may science behind it. There is no such thing as random. Di ba, there's no such thing as a complete, honest randomness of anything. It is programmed na, di ba? So, rig yan. Tsaka let's be honest, meron ba isang gambling or casino na willing manalo lagi yung clients? Walang nananalo sa Di ba ang rule nga dyan, the house always wins? Tapos pag may isang nanalo, kasi syempre kung sabi mo, 1% chance na manalo. Yung 1%, ipopropaganda ngayon ng mga gambling, ng mga casino. Na, ito, nanalo ng ganitong karaming milyon. Parang kung sa sweepstakes. Kahit yung lotto, di ba? Yun yung nila, imimidya para sa gano'n, may karoon ng ilusyon na pwede kang manalo dito. Hindi nila minimidya, syempre, yung daang milyon na hindi nanalo. Nanalo, di ba? Taka, ang pinaka-dangerous na part, may nakita ko isang billboard sa may C5. Pumapasok na rin yung mga gambling companies sa mga charities, sa mga, mga... Parang anay ganyan, no? Putang ina. Ang mangyayari dyan, yung mga communities na yun, sasabihin nila na, huwag niyo tanggalin yung online gambling, para naman kami. Nakakatulong naman sa amin Nakakatulong naman sa amin yan. Which is,
yun yung pinaka Manufacturing consent Oo, nga. manufacturing goods na gumagawa sila ng reason para mag-stay mga ganitong klaseng companies by hostaging yung mga supposed benefactors sila sa charities nila. Para ang magtatanggol sa kanila, yung mga mahihirap na ini-exploit nila. Yun. Oo. Ay, parang SM, ginagawa ng SM, di ba? Sa mga schools nila. Ganun. May mga schools yung Kasi SM. lahat naman yan ay charity kasi alam mo, sekreto ng mga kumpanya yan ha. Oo. Sa, pagka nag-donate, kunwari, makita mo sa Lasal, meron dyan na Henry C. Building. Sa Ateneo, may MVP Building, Manny B. Pangilinan. No, yung Pag NBC sa nag-donate ka sa UP. eskwelahan, may tawag Adapt a School Program. 150% nung dinonate mo, pwedeng mabawas sa tax mo. Nag-donate ako 1 million, 1.5 million, pwede ko bawas sa tax ko. Kita ka pa. Tangina. Tapos, sikat ka pa. Kala mabait ka. Nakapangalan pa yung eskwela, yung building sa'yo. Grabe yun, ha? Oo. May karing discount mo, ano? May mga ganung batas. So, ano yan? Puta ka na, scam yung mga yan. Pare-pareho, kumpanya, gambling, pare-pareho. At tapos, pagtatanggol pa sila ng mga mahihirap. Yun nga. Na yung mga mahirap na ini-exploit ng mga yan, sila pa ang magtatanggol. Yung false consciousness na nangyayari. Which brings me to the next topic. Yung sinasabi mong may sinabi ko ang interesting na research na inatendan mo yung ano yun, yung Tokhang ay Kasi sinusuportahan ng mga community sa Tondo na primarily ay urban poor. sinong professor ang Si Dr. Garrido, isa siyang urban sociologist from the University of Chicago. So, madalas ko rin ginagamit yung studies niya sa... pero Pinoy yan, Pinoy. Pinoy siya. And yun yung pinaka-ano niya talaga. Marami siya pinag-aralan, mga subdivision, parang class displacement ng mga tao sa mga areas, ganyan. Then pinag-aralan niya is yung sa class consciousness, but rather yung perception ng Filipino sa Tokhang. Nakita ko nga yung sa post ni Walden, sabi niya, very intriguing. Very intriguing. First time niya daw in the long time na makakita ng ganong ka-exciting na research. Sobra. Pero wala pa sa internet kasi. Wala pa kasi pa-publish pa lang eh. Parang sinishare pa lang sa so public ano pa lang. So lecture. anong ano niya? Anong findings ba niya? Ang findings niya, because of the area sa Tondo ay primarily poor, mahirap, ay yung mga communities doon ay nagre-rely lang sa kanilang social mechanisms to preserve themselves. Okay. And ang nangyari nga doon, dahil nga sobrang dense ng moral density sa sociology, parang term na sobrang tight ng community doon, ay willing Bukod sila. sa tight sa physical space, tight rin talaga yung Community connections nila eh. Kasi nga di sila nag-release sa outside institutions eh. Oo. Diba? Which is yung mga police. Ano yan? Isang buong ano sila dyan eh. Unit eh. Unit sila dyan. Nakapunta ako dyan. At dahil nga doon sa ganong ka-tight sila, willing na sila kung sakaling merong mga troublemakers, di naman outsiders, kahit yung mismong member ng community nila, ay willing silang, Matukhang na lang. hindi naman rather matokhang. Iba kasi yung perception na sa tokhang. For them, tokhang is a sense of justice Okay. sa mga troublemakers sa community nila. Kasi, based sa experiences nila, binibigyan naman ng chance ng mga pulis eh. Binibigyan na ng chance ng mga pulis. Yung mga nasa drug list ng mga barangay na kung willing ka willing ka tulungan ka namin, magbago, tulungan ka namin. And kung di ka pa rin nagbago, doon na sila magpapapasok ng pulis para itokhang yung mga troublemakers na yun. Pero masakit daw sa komunidad yun, especially sa mga barangay. Pero they're just doing their part para i-preserve yung community nila. Kasi for them, yun nga banggit ko, tokhang is justice for the poor. At ang sabi nga ni Dr. Garrido, di niya gina-justify yung nangyaring tokhang, but we need to understand, contextualize, Bakit? ng may mga it's very popular sa bakit popular sa poor, kahit sila yung pinaka-primarily affected. doon. And may ba nakita siyang statistics doon na before Duterte, ang urban poor ayaw kay Duterte. Ang pinakabumoto sa kanya, mga middle class. Oo, totoo yun. Pero May study yun. Kaya ang sinaseparate niya yung support kay Duterte ng urban poor ay hindi dahil sa mismong kay Duterte, but separate sila dahil dun sa policy niya nung introduce niya yung tokhang. At nakita niya yun sa surveys na urban poor communities from C below, doon talaga naging consistent yung support para sa tokhang. At ang marami talaga di lang ako, kaya nga si Sir Walden, ay talagang na-shock kami dun sa ganung klaseng findings. Although ako, since nagkatundo ko, parang di naman ako masyadong nagulat doon. Pero it's a surprise. Pero it's a very, na makita dapat na, yes, mali ang tokhang sa grand narrative ngayon. Pero dapat maintindihan yung iba yung realities ng mga urban poor when it comes sa sense of justice nila at yung pinaka-moral fabric nila kung bakit ba ba't nila gina-justify yung mga ganyang klaseng atrocious acts. Let me give you an example on that. No? Sa amin, sa lugar namin, ako, nabiktima ako nitong, may 3 bata talaga, minor de edad, umakyat ng bahay namin, ninakaw yung appliances namin sa bahay. Not once, but twice. Then, hindi lang yung bahay namin, yung buong street namin, talagang ninakawan itong mga batang to. Then, when Duterte became president, na-salvage itong mga bata na to.
Which is, biglang tumahimik yung lugar namin. So, ang naging feedback ngayon ng lugar namin, effective. Effective yung justice ni Yun nga. Duterte. May dalawang ano nga dyan, binabanggit yung community dyan. May concept sila ng nadamay at yung nadamay is yung parang hindi naman sila dyan, parang nadamay lang sila sa kanyang klaseng programa. Oo. And yung idea ng may nabawas. Nabawas yung krimen. Which is the material reality talaga ng mga urban poor community. Ako, during Duterte's time, dahil taga-Tondo pa ako nun, naramdaman ko talagang mas safe ako for some reason. Oo. Ngayon, natatakot ako lumabas minsan na pumunta sa sarili kong community sa Tondo, bumabalik ako. And it's a striking reminder nga na for the people of social media na hindi porket may narrative tayo na mali naman talaga ang tokang. Sabi ko mali ang tokang, baka ma-fitness ako dito. Ay, maano Ay, ka na. ibang reality ng DDS ka na. ibang reality ng mga may hirap. But ang bagat nga na ni Sir Gary dun, an explanation is not a justification. Yes. Tama naman. No? Yun yun. So, mali yung tokhang. Di ba? Mali yun. Kailangan idaan natin sa proseso, magtiwala tayo sa judiciary natin, magtiwala. Pero ano rin, ako, I would disagree with that. Ano yan eh, yan yung liberal narrative eh. Okay. Na ano. Mali, para sa akin, mali ang tokhang pero not in ways na ng common narrative ng ano. Kasi ang common narrative diyan dapat magtiwala sa batas, Yes. due process, di ba? Tapos ayan nga sa sistema. Kasi kaso alam nung mga nasa community na yan that the system never worked for them. Yan nga. Yun ang Yan naging yung lumabas din sa problema. finding. Oo. Oo. Na yan. justisya ay para lang sa mayaman. Mayaman. Di ba? Para lang sa may kakayanan Diba? kumuha ng abogado. Napakalayo nung reach ng hustisya para sa mahihirap. Kaya kumakapit yan sa Tulfo, Jessica So, di ba, ng mga ano, kung kani-kanino, na sweep justice. Kasi, hindi ma-imagine ng mga mahihirap, lalo na sa mga communities, lalo na sa Tondo, na sila ay pwedeng manalo sa korte, Oo. kahit laban sa kanilang employer, di ba? Totoo yan. Hindi nila, ang hirap mong sabihin sa kanila na magtiwala sa batas, na magtiwala sa hustisya, na magtiwala sa police that has failed them for decades. Totoo. Totoo naman yan. So, hindi dahil doon, tingin ko tinitingnan na mali yung tokhang. No? But for different reasons. Hindi mo po pwedeng yan, kundi talo ka na agad sa naratibo. Kasi that's not the live realities ng mga tao sa ground. At yan din yung nabanggit na ano, yung concept ng due process sa urban poor communities, ibang-iba. Sobra naman. Para sa kanila, due process na yung binigyan ka ng chance na magparehab ka. 3 times. Pag lumagpas ka na doon, tapos pumasok na yung police, Which is true, ha? Ako, agree ako doon. Due process due yun. process yun. Hindi naman kasi, hindi naman lang Estado ang dapat magbigay ng due process eh. Community. Community due process, tingin ko, a very important concept yan na ano, na, Especially sa barangays, yes, sobrang lakas ng reinforcement ng leadership ng mga barangay sa ganyang klaseng. parang tribalistic type of ano yan. Kasi people from the outside assume na parang sunod-sunuran lang yung barangay. Pero when it comes, ang pinaka-priority ng barangays, unless nung sa study, protektahan talaga yung community. First line of defense. First line of defense sila. Di sila basta-basta papasok ng police. Ang bagay nga dun, ako sa experience ko, hindi magtatawag ng police unless serious na crime yan. Pag kaya pa pag-usapan yan, immediate ang barangay. Mga Yung- tanod, Mga lupod, community yung magsosolve dyan. yung mga elders. Sila yung mag-aano dyan. Kaya very interesting yung And that is due process. due process sa community. Alam, pag sa mga ganyan community ka, kilala ng isa about isa. Yeah. Alam nila sinong siga, sinong addict, sinong ganito, sinong sex worker. Alam nila lahat yan. Sino snatcher, kaya nung may rule dyan, may nagnakaw sa komunidad, outsider yan, more likely. Oo, tama. Ganun yun. Kasi meron ako pamangkin na ninakawan ng phone eh. Pumunta kami sa barangay, nakita naman yung magnanakaw, binalik yung phone. Tagalabas. Kasi yung pamangkin ko, taga Pampanga. Di siya, bago lang siya sa lugar. Kaya ninakawan siya nung taga sa amin. Very tribalistic yung mga communities na yan. Very Especially, tight-linked. pag wala talagang support ang national government. Mas nare-reinforce yung kanilang community sa mga ganyang klaseng process. For us, chaotic ang mga Tondo. But for those who are living there, very alam nila kung saan pupunta, alam nila kung saan kukuha ng impormasyon, saan anong chismis yan, sino nag-snatch, sino very interesting ang live communities ng urban poor sa mga ganyang klaseng areas. May mga nakita ko mga studies dati dyan, pero sa Brazil ata yun. Yung may, sa Brazil o China, yung may complex na mga building na magkakatabi tapos may mga lagusan na isang buong 15-story complex tapos mga 20 buildings magkakadikit, parang gano'n.
na ano siya, microcosm na ng society. Nandun na lahat ang kailangan mo. Kailangan mo ng doktor, kailangan mo ng drugs, kailangan mo ng kung ano man. Nandun, within the, kasi kailangan nila yung to survive. Without help from outside, which is normally the state, ang gobyerno, That fails us. sila ay mag-adapt ka to para mo survive, band together. Tapos yung mga, syempre, yung mga bad actors sa loob ng ano mo, gusto mo i-flush yan eh. At yun ang ano sa Tokhang. Finlash out nun yung mga bad actors. At tumanggit, last resort lang talaga nila yung Tokhang. Tokhang. Pagsumbong. Pagsumbong. Kaya yung mga kapitan nun, nung Tokhang, naalala ko, may listahan talaga. Alam nila kung sino. addict yan. Yung tatay ko, kapitan yan sa Quezon eh. Talagang kilala niya kung sino yung gumagamit. Nung pumutok yung utos nga daw na ilista, kinausap niya. Di ka ba titino? Thankfully naman, May mga tumino. tumino talaga. Na talagang mali, zero lagi ang declaration niya doon sa barangay niya. Kasi matino na, nakausap na. Hindi ka titino, aalis ka ng isla. Hindi tumino, umalis ng isla. Kaso nung bangag na yung presidente, bumalik na naman. Ayun na nga, may problema. Yun yung mahirap kalabanin na narrative. Kasi we cannot deny. Kasi nasabi ko sa mga post ko, merong truth ang fear when it comes sa Filipino societies, especially ng panahon ni Duterte. Yan yung mahirap kalabanin na narrative. Kasi madali sabihin yung promise of due process eh. Pero kung tumira ka sa ganung community, due process sa'yo yung makita mong dabaril eh. Diba? Parang justice yun. Justice actually. yun. It's a very hard narrative to argue. Kaya po nakikita kong ganyang post, parang ako, syempre, ganyan Swift justice pa nga yun eh. Parang nung 90s, nung nandyan yung Alex Bongkayo Brigade, ganyan din yun eh. Nagsusumbong yung mga community, taong bayan sa Alex Bongkayo Brigade, may yung siga o addict do sa isang lugar o pulis na nang ano sa kanila, papatayin ng ABB, swift justice, kaya pinoprotektahan sila ng community eh. Ganyan din kay Rapi Tulfo. Diba? Kaya lalapit, diba? Mumurahin. Ano na, ipapahiya sa camera. Yun, sapat na yun eh. Justice na agad yun para sa Napahiya na yung process na yun. Yun na yun. Kaya, ang hirap kalabanin ng ganyan narrative online. Hindi mo naman kailangan kalabanin eh. Kailangan mong intindihin actually. Explain. Kalabanin in a sense na i-reorganize yung ganong narrative na mas maging palatable, ipaintindi sa both sides na para sa mahihirap, justice sa kanila to. And we cannot deny or invalidate yung perception nila sa justice, especially if the state and the system failed them to deliver due process. Dahil nga weak state tayo. Weak state tayo eh. Kaya yung mga communities na yan, they feel empowered. Kaya yung mga ganitong klaseng sobrang harsh and fatalistic policies na. Diba? Meron akong isa dun eh. Meron akong isang katabi na ka-work ko din na subdivision. At banggit niya, parating sa subdivision o sa mga condo, doon daw parang feeling na walang sense of community. Totoo. Totoo naman. Ako, nakatira ako sa condo eh. Hindi ko kilala yung sinong kapitbahay ko. Kabilang pinto hindi ko kilala. Yung anong kapitbahay na ito 4 years, hindi pa rin niya nakakausap. Diba? Kasi pag sa barangay, pag may na-aksidente dyan, uy, tawag kayo. Pag sa mga condominium, pag na-aksidente ka dyan, ay baka makita ka lang sa banyo, nakaubad. Super alienated ng tao sa condominium na mga type of housing. Yun nga eh. Pero yun nga, so tingin ko hindi dapat talaga tingnan talaga yung Tokhang issue na yan ng hindi pulat dilaw talaga yan eh. Hindi yan DDS o Sobrang nuance siya. admin o kakamping na Sobrang nuance talaga Sobrang niya na nuance. Kasi segue na ako dun sa itong issue ni yung Mima Alicia ba yun? Yung vlogger na pinatay. Kasi yung narrative na pinapalabas naman dyan, yung DDS, yung camping, kasi nalaman nila na yung killer, DDS daw. Yung pumatay na doon sa kay Mima Alicia, parang, dahil idol nung pumatay na yung si Duterte, ano daw siya, violente na. Kasi kung sinong idol mo, ganun ka rin. Yan na naman sila sa ganyan. Parang si Juan Luna Vlog yung nagsabi nun eh. So, very, very prominent camping, admin vlogger. Marcos Tapos, si, naman, hindi ko alam kung si Kifi Chuba o si Sasot eh. Hindi, si Direk, Daryl Yap. Daryl Yap. Si Daryl Yap naman, kinopyan niya yung, yung post, tapos sinabi niya, mali ka. Sabi, Duterte is the only answer. Sabi niya. Hindi doon. So, ako tingin ko, doon sa mga ganong issue, condolence muna doon sa mga naiwan ni Mima Alicia.
it's disheartening na nagagamit yung kamatayan niya para i-forward yung propaganda ng magkabilang panig. Oo. Na parehong may kernel of truth, pero parehong mali. The best lies are half-truths kasi. Yun nga. So, ginagamit yung pagkamatay ng isang tao para i-forward na lahat ng DDS, violente. Yung isa naman, na si Duterte lang ang sagot sa lahat ng nangyayaring to. Parehong mali. So, sobrang polarized and dichotomized yung Sources discussion. natin. Yan naman kasi alam naman natin kung bakit nag-fail yung kandidatura ni Madam Leni. Kasi nga ginamit na naman nila yung ganyang Disente. Oo, disente. Pag hindi si Leni ang iboboto mo, hindi ka disente. Pag hindi si Leni ang iboboto mo, bobo ka. 'Di ba? So ginagamit nila na naman yung ganyang naratibo. Meron pa sila ano yun, tama, sana mali kami. Sana tama kayo. Tapos ay mali kayo. Ay tama kami. Tangina nyo. Tigilan yan. Kaya wag niyong gagamitin yung ganyang issue kasi hindi nga yan yung hindi yan yung tamang naratibo. Plataforma, ilatag nyo sa aming botante. Kung madaming bobong DDS, ang dami ring matalinong DDS. Kung yung mga kamping, ang daming bobong kakamping. Marami ring matalinong kakamping. So, it's not the political color or who you support, tingin ko. Dapat, di pa mature enough, tingin ko, Pilipinas na, yung mga Pilipino na wag mangamuhan sa personality, sa tao, sa politiko. Na dapat yung platform, sinasabi mo, platform, kung ano yung ginagawa at ano yung ipapangako, doon dapat tayo hindi kung sino ba yan, Duterte ba yan, Leni ba yan, kung sino pa yan. Aminado naman ako, nung 2022 ba yun? 2016 election, Duterte talaga binoto ko. Bakit? Kasi ang sinusuportahan ko is yung federalismo na konsepto ng pagbabago ng konstitusyon. Hindi nangyari. DDS pa ba ako? Hindi nangyari. Tama. Di ba? Ganun dapat. Hindi yung putang na hardcore ka kahit katarantaduhan na yung ginagawa ng Pangulo mo, doon ka pa rin sa Pangulo mo. Make them accountable. Yes. Di ba? Grabe. Yung platform na unit, yung Uniteam, yung platform ng Uniteam? Wala. Uniteam lang. Yun na nga lang, di pa na na-feeder. Pero din kasi sabihin na platform-driven yung politics ng Pilipino. Isa yun sa parang very cynical ko na view na parang hindi talaga nakaka-capture ng platform-based yung gustong politics ng Pilipino. That entertainment eh. Diba, chicken and egg kasi. Then ayaw ng mga botante ng platform, hindi nila pinapakalang platform. So yung mga tatakbo, hindi rin sila masyadong magpo-focus sa platform, di ba? Si Bong Revilla, sumayaw lang, nanalo. Di ba? Kasi yan sa pinaka-amazing political comeback para sa akin. Hindi lang naman sumayaw. Siyempre maraming network ng mga all over the Philippines. Mas machinery and network talaga ang nag-deliver. And pera, of course. Kasi para paganahin mo yung langis ng machinery mo, pera yan eh. Nung sa amin sa Antipolo, nung dineklara ng Sandigan Bayan, acquit. Kinagabihan, tarpaulin, bumaha sa Antipolo. Ni Bong Revilla. And then siyempre si governor ninyo, si Inares, so kamag-anak. Parang by affinity. By affinity, di ba? Grabe naman yung ganyan. Magkakamag-anak mga politiko natin lahat. Hindi mo ba alam yan? Hindi, alam ko siya, pero alam mo yung pag-iisipin mo siya, parang nasa kingdom lang. Sila magkakamag-anak, magkakaibigan yung mga yan. Si Leni at saka si Sara Duterte, magkaibigan yan. Magkaibigan yan. Nung 2022 elections pa nga, 2016 pa ata, parang nag-dinner pa yan sila na parang pumunta sa Davao, Marrojas, di ba? Elisa Adriana Marcos, di ba sila? Magkano? So, at the end of the day, yung mga yan, magkakamag-anak, magkakaibigan, kaya dapat huwag tayong magtiwala sa mga yan. Kahit kay Ellie, huwag kayo maniwala. Wala siya dito. Wala. Kahit si Ellie, huwag niyo paniwalaan yan. Politiko na yan. May malita na yan. Malita. Pero sa tingin niyo mo bakit nagre-rely na lang yung mga Pilipino ng pagbabago sa mga politicians? Kaya tingin niyo lang ako, wala akong maano dyan eh. Kasi it's a very hard puzzle for me to understand na. Dapat ikaw may alam niya, ikaw sociologist. Hindi, for me kasi, madali kasi sabihin on an academic sense na, kasi, wala lang ibang, yan yung pinaka na-condition sa kanila sa media, na itong mga artista na to, mga politiko na to, sa liberal democracy natin, ay sila talaga options natin, pinagbabawal yung revolt, ganyan, parang tabu siya.
Iba yun yung madaling sabihin sa on Mm. academic sense. Mm. Pero on the ground, parang masasabi mo, hindi ko naman masyado nakakausap yung mga tao na, bakit nagre-rely ka masyado sa mga politiko? Ang mindset kasi natin mga Pilipino, laging savior. Laging naghahanap tayo ng savior natin. Kahit dun sa ano natin sa page natin, attorney, pahingi pong tulong, attorney, pahingi pong tulong. Puro pahingi ng tulong. Pinopost na natin, ito po yung paraan para lumaban, pero pahingi pa rin ng tulong. Parang, lumaban muna kayo. Pag kailangan nyo na ng tulong namin, ibibigay namin buong buo. Pero kailangan, Kayo muna. sumuntok ka muna ng isa bago kami Mahirap lalaban. ilaban ng taong ayaw ilaban ng sarili. Tama. Lagi ko sinasabi yan. Oo. So ngayon, dahil tayo lagi naghahanap ng savior. Itong mga politiko naman na to, ako ang savior nyo. Gagawin natin to. Doon tayo nahuhook ng mga botante. Ako, inunuance ko pa yan. Mm. Ako, I think that's true for senators hanggang presidente. Mm. Pero yung sa local, governor, congressman, pababa, ako tingin ko hindi savior. Survivability. Ganito, sinasabi mo, ano yung actual, no? Sa ground kasi, part ng survival mo, yung nakakabit ka sa tamang politikong nakaupo. Tama. Pag hindi ka, pagka kakampi ka nung nakaupo, may ayuda ka, may access ka sa guarantee letter pag nagkasakit ka, di ba? May mga, ano kapag Pasko, etc. And that is part of na pagkakasurvive yung mga tao. Ngayon, hindi kailangan na makadiretsa ako kay Kong o kay Mayor. Kaya may mga pyramid yan. So, kunwari, ikaw, coordinator ka ni Mayor, tao mo ako, 20 tayong tao ko. Pagka kailangan ko, sa'yo ako pupunta. Tapos ikaw pupunta kay Mayor. O kaya meron ka pa isang layer pa, hanggang papunta kay Mayor, kay Governor, o kaya ano. So, at kung wala yung patronage na sistema na yon na ano, mahirap mabuhay doon sa community. Nare, hindi ka alam na natalo yung kandidato mo na ano, wala kang ayuda nun, di ba? Kaya nga, laging reklamo yan online, makikita mo, di ba? Sa listahan. Namimili lang ng listahan yung mga nabibigyan ng ayuda eh. Kasi yung mga, alam ng tao na pagka hindi ka kakampi na nakaupo, wala kang ayuda. At wala kang pang survival, lalo for example, nung COVID, na kung saan yung ayuda would mean talagang life or death talaga nung nasa community yun. Wala, yari ka talaga. So, hindi nila titinang hero. Part ng everyday life nila yun. Kahit na simpleng kailangan ko ng trabaho, doon ako sa coordinator pupunta. Baka mayroong trabaho kay Mayor. Pag-aaral ng anak. Scholarship. Scholarship. Kay Mayor. Lahat yan. Lahat na kailangan ko ng binhi para sa pagtanim ko. Lahat yun. Nakadepende yun doon sa yung intricate connections ng mga tao doon sa local web ng politika nila sa local level. Ako naman, ang medyo naiisip ko din dyan pagdating sa mga politics natin, the reason why bakit mababa ang probinsya, mababa ang sahod, mababa ang sahod sa probinsya, dahil the government itself ang pinaghihirap yung mga tao para maging dependent yung kanyang population doon sa government. Doon sa leaders. Dahil dependent siya doon sa leader niya, kailangan kong iboto si Mayor para makakuha ko ng ayuda. Diba? Kailangan, kumbaga dahil, kailangan ko talaga ng karagdagang sahod kasi ang baba ng sahod ko. So dahil doon, nagkakaroon nga ng patronage na tinatawag. So yung gobyerno natin mismo, ito lang, akin lang naman, teorya ko lang naman po ito, wala pa pong study ito. Ang teorya ko lang po, yung ating gobyerno mismo ang nagpapahirap sa mga mamamayang Pilipino para ngayon, yung mga mamamayang Pilipino nakaasa sa gobyerno natin. Nakaasa sa ayuda, nakaasa sa AIX, nakaasa sa GL. Kasi kung ang mga tao hindi umaasa sa gobyerno, kagaya sa Australia, sabi nung pinsan ko, mas madalas pa raw silang magpalit ng underwear. Hindi, mas madalas pa silang magpalit ng prime minister kaysa sa underwear. Dahil pag nawalan sila ng tiwala doon sa prime minister nila, papalitan kagad nila. Pag nawalan sila ng tiwala doon sa representative nila, papalitan kagad nila. Tayo dito, dahil sila, komportable sa buhay. Pag hindi sila nasatisfy sa serbisyo, palit. Samantalang dito sa atin, wala, kailangan. Kahit alam na nating nangungurap yan, ang sinasabi nga, doon tayo sa lesser evil lagi. Doon sa hindi mangungurap ng mas marami. O kaya, sasabihin ng iba, bakit hindi makapasok yung mga bagong politiko? Pag pumasok yan, mangungurap din yan. Mas maraming nanakawin yan. Doon na ako sa may nakurap na madami, kasi hindi na siguro mangungurap ng mas marami kasi marami na siyang nakurap. Ganun yung paniniwala sa ground, di ba?
Kung narinig akong ganyan eh. Punta natin si yung mga businessman. Di na magnanakaw yan kasi mayayaman na yan. Kaya, no, narinig ko rin yan dati nung unang tumakbo si Pacquiao. Oo, milyonaryo na yan. Di na magnanakaw yan. Magnanakaw yan. Tsaka sino yun yung sa Petron? Sino yung ng Petron? Ramon Ang. Ramon Ang, Ang. takbo daw si Ramon Ang ng presidente. Sa Manny Villar kasi mayayaman na yan. Ba't pa sila magnanakaw? Di ba? Parang weird na ganong klaseng assumption. Pero interesting yung sagot ni attorney kasi I think that answers the question na yung mga urban poor or mahihirap, alam nilang corrupt ang sistema. Pero Alam niya lang. aware sila. Right. Pero bumuboto at nag-participate pa rin sila kasi nga for survival. For example, ito, dadagdagan ko pa. Yung vote buying. Ang liberal dyan, no, Masama. binayaran ka, binigay yung vote mo. Sa ground, ang vote buying ay sign na in ako dun sa group na yun. Not for anything. Kapag ka hindi nakatanggap yung pamilya ko ng pera galing kay mayor, ibig sabihin, hindi ako kasama doon sa circle niya. It's a sign. So, hindi yan binayaran ako, o sige, pupunta ako ng para iboto, hindi siya ganun kasimple. Hindi ko, ang feeling ng tao, hindi ko binenta boto ko. Kundi kasi kasama nila ako. Yung coordinator ko ang magbibigay, hindi naman kaya si mayor magbibigay lahat ng yan eh. May pyramid din yan eh, na pa-flow pababa eh. Yun yung palatandaan ko, na pagkatapos ng eleksyon, at pag nanalo yung mayor na yan, kasama ako, pwede akong lumapit yan. Kasi ngayon pa lang, binigyan na niya ako. So, recognize siya na kasama ako. Para siyang tag na. Tag siya. Tag. Oo, tag siya. Hindi yan Kaya kahit na, yung liberal kasi, yung bobotante, di ba? Bobotante, nabayaran ka lang ng 500, tapos may mga propaganda pa na, o kahit i-divide mo yung 500, which is wala nang 500 na nagbabayad ngayon. 1,500, 2,000 na pinakamura. Na vote buying. So, divide mo sa 3 taon. Ito lang araw-araw. Binenta mo. Halaga mo. It's not like that. It's a sign ng I'm in this group. Na I'm part of this community. And when I need help, I could ask for help dito sa Para di ka ma-other. Ganun. Yes. Parang peer pressure no? Na parang pag nakita mo yung mga kabarangay mo, ang nakalagay na tarpaulin sa kanila yung pambato nila, ikaw nahihiya kang maglagay ng tarpaulin na taliwas doon sa ng street mo kasi ay ma-out ka ganyan, di ba? Kaya pag kunwari, may gusto mong challenge sa isang politiko sa local, mayor, governor o ang una mo kailangang leaders. Kailangan mo sila kumbinsihin na mas reliable ako. Lumipat kayo sa triko para kaysa diyan sa Kaya it requires a lot of money pa. Kaya grabe yung Sa local Pero yung nalo kay Diskaya, laki ng investment niya sa Pasig nun, no? Mga sako-sako binibigay niya sa per family nun. Tapos di pa rin siya nanalo. Ang baba ng boto niya. Doon makikita na sobrang galing rin ni Vico sa politician and statesman sa local politics. Pero isipin mo yun, kalamang bilyonaryo. Hindi lang pera nagpapanalo. Yun nga. Ang daming gumastos ng billion-billion na pera hindi nanalo kahit sa local. Kasi hindi lang yun. Yun ang number 1 na kamalian ng mga politikong may pera. Akala nila it's all about the money. It's not. It's about community. Sino yung lumaban sa Makati dati? Way ba? Pero puro binay lang. Panangan ako, puro binay niya. Gico? Guico? Guinyo? Parang yung... Guino. Oh, di ba? Lumaban din niya, di ba? Talo siya. Talo siya. Basta letter G yung sino man yun. Binuhusan niya rin ng pera yung election niya. Wala, hindi talaga nanalo. Kasi, although established na yung nilalabanan niya sa Makati, pero yun nga, yung mga leaders, di ba? Kaya nga, Pag local, usapin ng leaders. kaya sana doon sa mga nanonood na leaders dito, mag-isip din tayo. Diba? Hirap yun Alam mo nga dyan, survival So, Si Vico, hindi naman siya nanalo dahil yung pursuit for good governance. Leaders. ground. Maraming leaders na talagang nagsawa sa mga Eusebio. So may factor yun, di ba, na kung gano'ng katagal yung... Kasi nung natanggal yung Eusebio, sabay-sabay nawala yung mga dynasty sa local Di ba? Sa Quezon City. May wave. May wave siya. I'm not saying it's insignificant. I'm saying that's not the only or even not it's not the primary factor na yung propaganda niyang good governance. Hindi. Leaders pa rin. Pag local, lagi yan. Iron rule yan ng local politics. Leaders ang kailangan mo dyan. Kaya makikita mo na machinery on the ground. Which kailangan mo ng pera dyan para ma-sustain yung leaders mo. Diba? Yung mahirap sa demokrasya, kailangan lagyan ng pera para maging politiko ka or what Kasi dami natin, 112 million. Hindi, pero alam mo pero marami tayong mga Pilipino na gustong mabuti, na gusto talaga maglingkod.
Pero hindi nila kaya kasi merong blockage ng capital na wala silang pang-investment. Para sa ganun. Di ba parang napaka-unfair na nun when it comes sa idea ng free democracy na anyone can run for kailangan mo pa rin ng malaking pera. Parang You're assuming kasi that democracy is the liberal democracy. the liberal democracy ay a priori positive. Sa bagay. Kasi kahit si Plato nga, ayaw niya ng Ah. democracy. Tyranny of the masses nga daw yun. Mga false, na tingin natin hindi natin kini-question na positive siya. Kunwari, pag sinabi mong all natural, kala mo positive na agad. Taken Sa for granted labeling, na di siya. ba? Take it for granted. Democracy, di ba? Take it for granted. But kung mas critical ka, i-construct mo pa yan, hindi siya a priori good eh. Yan yung magandang discuss natin sa ibang episode, mga philosophical concepts ng politics. Kasi di ako magaling dyan eh. Kaya pa natin magbasa. Wala namang Kaya magaling nga, sa atin. Wala namang philosopher sa atin dito. Pilosopo, marami. Yung Republic, ang haba, di ko na binasa. Basta alam ko, ayaw niya sa democracy. Gusto niya ng philosopher king. Ayan, Bias na bias sa sarili. Technocracy. So, sinabi natin. So, democracy, yung konsepto ng pamamahala, di ba? So, ngayon, meron naman kasing bagong pumasok na naman tayo. Yun nga, meron naman daw na isang communist. Yan. Communist daw siya. Si ano ba yan? Lang ko. Si ano ba yan? Baby Ama. Baby Ama ako si Baby Ama. Si Robin. So, communist daw siya. So, ito lang, ipaano na muna natin kasi baka marami tayong viewers na ano ba yung communist? Yan Masama ba yan? Yan lagi kasi yung... Yan yung yung toothbrush nating lahat. Oo, yun nga yung sabi. Dan Harley. Ayoko. Malaki dyan. Yeah. Ang communism, sabi ni Marx, yan yung classless, stateless society pagkatapos ng sosyalismo. So bago tayo makapunta sa communism, kailangan muna natin dumaan sa sosyalismo. Ayun yung summary niyan, di ba? Kaya ang sinasabi ko, tama, lahat pag pamay-ari mo, yung vape ko na yan. No concept of ownership. Di naman yun yung wala pa namang final model ng communism in this age. It's a working model na we need to learn. Kasi yung capitalism, for example, di naman nabuhay na perfect eh. Oo. Di ba may dumaan ng mga process yan before the current system today. So how can we say na nag-fail na yung mga ganyang communist model o socialist model, di ba? If we haven't even tried it in the first... Now, hindi pinapag-nailaman ng United States, for example. So, balikan ko kay Robin. Problema kasi, akala ng tao, at ito tingin ko, kailangan linaw. Pag sinabi mo komunista, NPA. Ang daming klase ng ideolohiya sa Pilipinas. Kahit mga kaliwa, ang daming klase ng kaliwa sa Pilipinas. Hindi lahat NPA. No, ang dami dyan. At small section lang yung NPA. Small section lang yung Communist Party of the Philippines. Kaya akala ng mga tao, sabi ni Robin Padilla na komunista siya. NPA agad. NPA siya. Sabi nga ng mga iba, mas matapang pa si Robin do sa mga CPP members talaga kasi si Robin hindi takot na sabihin na komunista siya. Diba? Samantalang yung mga CP member, pagka sinabi mo komunista, red tagging na. Parang gano'n ng sinasabi. Aminin naman natin, kaya aware si Robin, feeling ko aware siya, saka sabihin niyang communist siya, wala siya makukuha backlash. Kasi yung red tagging, more on yan eh. Parang local lang yun eh. State of yun eh. Compare ka ng state, tapos sabi mo communist ka, tapos malaki ang political capital mo sa mass. Wala kang consequences, di ka mare-red tag. Si Loring Badoy na tinatag yung kung sino-sino may picture lang eh. Hindi niya matag si si Robin Padilla, kahit blatant na sinabi ng communist siya eh. Pero sinabi ko sa page ko yun na hindi illegal maging komunista sa bansa to. Anong problema lang is merong mga bad actors na ina-associate lang yung communism sa armed rebellion. So aminin natin, madami ko nakausap ng mga lokal. Pag gusto mo ng libreng edukasyon, gusto mo ng libreng ganito, mga ganito, social services natin, ganyan, tax natin mayayang. Maraming sasabi ng oo. Pag nilagyan mo ng name na, ay, socialism yung communism, ay, NPA ka na. Ang weird ng ganong klaseng, alam mo yun, parang, ang weird ng ganong klaseng interaction. Pero nitibihan ko sa nagagaling yung Red Scare eh. Yung Red Scare na ganyan. Na talagang propaganda yan na, especially today, di ba, parang, pag NPA ka pag left ka, NPA ka kagad eh. Kaya, nagtatag na nga sa akin ano daw ako eh. NPA daw ako eh. Kasi lagi daw unionismo. di ba? Ang pag-union po ay hindi po pagiging komunista. Ang pag-union po ay karapatan po yan. Sa batas yun eh. Kaya nga,
Sinasabi, uy, nag-uunyag, encourage ka mag-unyag, puta na, komunista ka. Pak! Kay Ellie nga lang, yung ano niya, pagpapataas sahod, komunismo ka ba? Ayaw mo tumaas ang sahod nyo? Oo. Wag ganun. Pero, Kaya ako, pagtatanggol ko si Robin dyan sa ano na yan, ako rin. statement, Mm. na iba rin naman kasi yung tingin, yung consciousness. Kung tingin mo komunista ka, hindi mo din kasi yung mga iba, ang nireaction, hindi ka komunista. kailangan may requirements yun. Oh, meron ka eh. dapat card-bearing ka. Plus capital 1, 2, 3, dapat nabasa mo. Ako dapat kaya kung ako komunista ako, dapat matuwa ako na si Robin ano siya, Sinasabi niya. sinasabi niya na komunista siya. Kasi it would stoke yung discussion na hindi masama ang ideya, di ba? Tama. Like ang komunismo ay political economics model yan eh. Hindi naman yan pag sabi kasi komunista kala nila armed struggle, Oo. kala nila diktadurya, di ba? Hindi yun eh. Like capitalism, communism is a political economic model, di ba? Mm. Kung paano na distribute ang mga ginagawa ng isang lipunan. Yun lang yun eh. Value neutral yun. Like democracy na sinasabi ko niya, value neutral. It depends upon who wields it. It's a tool. Yun ang paniniwala niya, yun yung ideology niya. So, if yun yung claim niya, yun siya. Oh. Di ba? Ang problema kasi, tayo kasi, yung mga hindi nagbabasa, nire-relate ka agad nila. Basahin nyo kasi muna. Mag-aral kasi kayo. Kaya nga sabi ko sa isa kong post although syempre pagkatawan ako si Robin Padilla kasi out of the blue binanggit niya yung communism. Di ba? Hindi, gusto lang niya ipamos. Gusto ko paano. Tapos, bakit ka doon? Di ko pwedeng i-invalidate ang claim ni Robin Padilla na communist siya. Because communism comes in all forms. May mga percent Hindi lang Marx ang Hindi komunismo. lang Marx ang komunismo. Bago pa si Marx, may idea na yan. Sila Diba? Lasal, di ba? Sila... Meron ng idea yan. So, parang yung mga Pilipino, buti nga kay Robin, nabanggit niya na may nakikita na akong mga nag-blatantly discuss sa mga comment section ko na wala namang masama sa communism. Nag-start yun ever since binanggit ni Robin Padilla na communist. So, kumbaga na-cushion na yung Red Scare na nawala yung association na pag communist ka, NPA ka. Kung yun ang intention ni Robin na Genius siya. Oo, Grabe, diba? Pero feeling ko hindi naman. Feeling ko incidental lang yun. Pero kung yun ang intention niya to remove the scare, the takot sa paglalabas ng ng paniniwala mong politikal, genius. Diba? Ako, I commend Robin pa sa sabihin niya. Ako natutuwa ako nung sinabi niya. Tsaka, matagal na siyang fanboy ni Che Guevara din. Teka Matagal na siyang fanboy ni Che Guevara. At saka sumusuporta talaga siya sa mga left na parties dati. Kaya feeling ko, if ever sabihin natin mawala siya kay Duterte, tapos laging left lang talaga siya, magbabago opinion sa kanya ng kaliwa din Parang mawala lahat ang scenes niya out of nowhere kasi nag-full left siya. Which, di naman ganun dapat yung politics. We can disagree with some of his politics while also appreciating yung mga ganyang klaseng incidental situations na nagbibigay siya ng tulong sa left na to discuss these things. Kasi nga, Issue-based pa rin. Hindi personality-based, di ba? tsaka, kahit ayaw kay Robin, very sincere siya sa sinasabi niya. Kahit very contradicting siya. Ako rin, feeling ko talaga sincere siya na tao. Hindi siya takot na pinapakatipis niya kasama si Joma. Kasi Che Guevara. Kasama si Digong. Si Digong. Di ba? Alam, para sa atin siguro inconsistent siya, pero for him, he's just acting on his principles. Yun. And who are we to To invalidate his politics, di ba? Yun siya Diba? Ang ganda nga nung statement niya ngayon na yung sa Chinese AI, nag-respond siya. Hindi ba't lahat naman tayo, brown na unggoy sa tingin ng mga white colonizers? Yun nga, Little Brown Brothers nga ang sa atin nung 1900s ng Amerika, di ba? Nung sinakop tayo, may mga propaganda sila doon. So yun yung in relation to the China monkey propaganda. Hindi ako na-offend. Parang state run ata yung na di ba? Na page? Na page or newspaper ata yung hindi ko nasundan wala akong Ako rin, pakialam. hindi rin ako na-offend parang typical content lang, wala. Para nila ngayon, kunyari, Hindi, ano mo na yung facts? Ano ba yung ginawa ng Chinese Hindi rin ako parang hindi natin pag-usapan, walang may alam sa atin. Basta nangyari dyan, di ba nakikipag-away si Tariela ba yun sa Chinese Embassy, ganyan. Tapos naglabas yung Chinese Embassy hindi naman Chinese Embassy but Chinese land page ng AI video na yung Pilipino ay unggoy, tapos binatarkano ng mga Chinese vessels. Tapos, maraming na-offend. Tapos ako parang online away lang yun. Parang di pa tayo sanay. Bardagulan with China. Tapos pinalaki. Tapos, pero nakakatawa, yung, dahil di tayo nakakalaban via military, nakakalaban sa memes.
Typical Filipino. Typical Filipino. Yan na yung magaling. Keyboard warrior. Marami natin eh. We commend dun sa mga ganong klase. We commend, ganun. no? Pero it's an entertaining phenomenon to see. Dahil weapons of the week natin yan eh. Wala tayong vessels, wala tayong idim na lang natin. Pero feeling ko kasi mga pro-China at pro-US na mga puro mga extremist para sa Sobra. Oo, so So, only one side, hindi sila magkatagpo sa gitna. Feeling ko. Kasi may mga sarili-sariling agenda. yung nag-post nga, Proxy war ng US-China yan eh. Pareho lang yan eh. yung nag-post nga ako sa Paxilik eh. Ang dami nagsabi sa akin na pro-China ako kasi binabatikos ko yung Paxilik eh. Nabayaran daw ako. Sabi ko, sana nga eh. Black and white lang ang isip ng tao eh. Tapos nung binatikos ko yung US, ay, naging naman ako, pro-China ako. Kasi dalawang bag yung nakukuha ko, no? Yen tsaka dollar. Wala, yun ang madaling isipin eh. Pero, Kung hindi ka Duterte, BBM ka. Kung hindi ka US, China ka. diba, parang, maging sa mga viewers, maging malawak naman ang pag-iisip natin. 3-6 full circle tayo. Critical thinking. critical thinking. Yun ang sorely missing in our political discourse, in our education system. Hayaan mo Hindi mag-isip natin yung mga tinuturuan. bata. Hayaan mo silang matutong mag-isip, hindi lang sumunod ng sumunod. Kapag critical thinking kasi, ang ibig sabihin na naman, turuan mo ang tao, ang bata, ng how to think, not what to think. Ang naririnig kasi ng tao niya, pag critical thinking, reklamador eh. Reklamador, Rebelde, magre-rebelde yung bata. maligalig yan. Yan yung term na Tsaka pag ginagamit. kinausap mo yung normal na mamayan, na-appreciate naman yung critical thinking eh. Pero pag pinasok mo sa context ng UP student, ay, NPA na yan, rebelde na yan. Diba? Rebelde na yan. We admire intelligence in prestigious universities. Pero once we learn, pag natuto na yung bata, ay, rebelde to. Wala tong ambag sa ekonomiya. Even though karamihan ng politiko natin, UP graduate. Masama't mabuti. Masama na muna. Lahat sila. Lahat, mga prestigious universities, may mga kupal dyan, pero mas may mga kupal na politiko at financial managers natin, di ba, na umihirap sa buhay natin. So, Lahat ng neoliberal economics natin, UP School of Economics, putang ina. yan yung train law niya at pinag-reklamo, mga bat na yan, lahat yan galing sa UP School. Dami natin na pag-usapan. Ikaw, taga-UP ka. Oo, taga-UP ako, pero bati-bati naman kami dun eh. Oo. At aware naman lahat ng mga UP academics sa issue ng UP. Na, naman, I'm sure. They're self-aware naman. Self-aware lahat dyan. Pero there are things na outside na control ng faculty. Kasi policy decisions comes from the top. Diba? Kaya it's a very hard way to, parang sabihin na, elitista naman talaga yung UP, mga prestigious universities. Pero gumagawa naman ng way para mas maging grounded yung mga students sa harsh realities ng Filipinos. Problema, pag ginawa yun, nire-retag. Immersion, Immersion, NPA. Diba, parang, ako, nag-immersion ako sa PUPD school, di naman ako naging NPA eh. Anyway, so, tagal na ng usapan natin. So, tingin ko, doon muna natin tapusin. Next week ulit tayo. Next week, meron tayong Next week. May guest tayo. Isa pinakilalang academics ng Pilipinas. Pero sana, si Ellie nandiyan. Sige, ako si Batas Manggagawa, Attorney Jen, at sana ay magtuloy-tuloy na ulit itong regular nating taping. Meron tayong bagong host. Ikaw na. Ako si Mark Angelo Sanchez, ang dalawang Santiago Sakali at your Pinoy Sociologist at sana maging critical. Regular KMJS. Ang regular in-house sociologist. At ako si Attorney Adrian Taso. Ako si Attorney Adrian Taso ng Abogadong Manggagawa. Yun, pinakabagong influencer. Hate ko yung influencer. Intro. Ako si Attorney Adrian Taso, isang profesor, unionista at abogadong manggagawa. Favorite na yan. Sige, so kita-kita ulit tayo sa Dito. susunod na linggo. Hopefully, dito sa Politikang Inamo! Direct! Alright. Ilang oras yun? 110. 110.